Hello, isang magandang araw po sa ating pong lahat. And of course, I believe that this topic will help us a lot to live wisely and significantly in this time of trials. Kung mayroon man tayong mga pagsubok na pinagdadaanan at mga kapigatian na nararanasan, so this is very timely for us to learn something about what the Bible says in times of trials. So this is about the right attitude toward trials. Ano bang dapat na maging attitude sa mga panahon ng mga pagsubok? Ang ating pong attitude ang magdidetermine ng tagumpay at pagkatalo sa gitna ng mga pagsubok natin pong pinagdadaanan. It means na kapag naging mali ang ating pong attitude in times of trials, so pwede pong matalo po tayo at maging distraction mga pagsubok na nangyayari po sa atin. Pero kapag naging tama ang ating pong attitude sa mga panahon ng mga pagsubok, so ito po ang magdidetermine ng victory at ng blessing ng Panginoon at the end of time. In Job chapter 19 verses 25 to 26, ganito po ang sinasabi ng Bible. For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at the last on the earth, and after my skin is destroyed. This I know, that in my flesh I shall see God. Marahil po ay narinig na po natin ang patungkol po sa buhay ni Job at napakagandang i-consider na kapag ang subject po natin ay about trials and problems ay ang aklat na ito ni Job, sapagkat sa unang part makikita po natin yung extreme na mga problems na nangyari sa kanyang buhay, pero hindi po siya sumuko at nawala ng pag-asa, hindi po siya nawala sa kanyang paglilingkod at sa kanyang katapatan sa ating pong Panginoon. And at the end of time, nakita po natin yung resulta, naging victorious pa rin po siya at naging matagumpay. Okay, so speaking about trials, wala po itong exemption. Maging si Job, hindi po siya naging exempted sa kabila ng kanyang pagiging upright at pagiging perfect sa harapan ng ating Panginoon. According to chapter 1, verse 1, he is perfect and upright. He feared God at natatakot siyang gumawa ng masama. So walang maipipinta sa kanya sa harapan ng mga tao because he is upright, at sa harapan ng Diyos he is perfect. So mayroon po siyang quality na buhay sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Pero hindi po ito naging exemption ng mga trials sa buhay na ito. In fact, nakita po natin yung extreme ng mga trials na sa isang araw lamang, na wala ang lahat ng kino-consider ni Job na mga importanteng bagay at mga pagpapala galing sa Diyos. Nawala ang lahat ng kanyang mga ari-arian, lahat ng kanyang mga properties sa ininakaw, at namatay ang lahat ng kanyang mga anak, at siya'y, nagsugat. It means na napuno ng sugat ang kanyang katawan mula ulo hanggang talampakan at nagnanaknak yung sugat na yan. Kaya ang sabi ng kanyang asawa, sumpain mo ng Diyos at mamatay ka, upang mamatay ka na. Pero hindi pa rin give up ni Job yung kanyang pagtitiwala sa ating pong Panginoon, at nagkaroon pa rin siya ng tamang attitude toward trials. And speaking trials, walang exemption, problems, tribulations, and even the process of deterioration. Hanggat tayo po'y nabubuhay sa mundong ito, normally, uncommonly, mararanasan po natin ito. Yung process of deterioration, nadi-deteriorate po tayo, tumatanda po tayo, nangihina po tayo, at magkakasakit po tayo. Hindi naman natin pinag-pray ito, pero ito yung normal na sitwasyon ng buhay po sa mundo. Kahit may pananampalataya ka at kahit wala kang pananampalataya, magkakasakit ang tao, sapagkat subject po tayo sa ganitong proseso at law sa mundong ito. But anyway, so ano ba yung pinakamagandang attitude pa rin sa mga panahon ng mga pagsubok na pwede po nating maranasan, especially sa mga panahon na ito na tayo po'y dumadaan ng matinding crisis dulot po ng COVID-19. So, in times of trials, we need to worship God. Look at Job, he's still worshiping God in the midst of trials. So, hindi po give up ni Job yung kanyang pagiging worshiper. Nakita po natin yung verse 20, he fell down upon the ground and worshiped God. Ang sabi po ng Bible, sa kabila ng mga nangyari sa kanyang buhay, may dumating na news sa kanya, alam mo, namatay na ang
mga anak mo, tinamaan ang kidlat mula sa langit, nasunog ang bahay nyo, nawala ang lahat ng mga properties mo, ninakaw ang lahat ng mga ari-arian mo. Subalit makikita po natin yung naging response ni Job, yung naging attitude ni Job sa mga panahon ng trials. He still worshiping God in the midst of trials. Through trials, it reveals the real you. Dito na-reveal kung sino talaga at ano yung totoong pagkatao at buhay ni Job. Dito na-measure yung totoong pag-ibig at pananampalataya ni Job na ang sabi nga po niya sa kanyang asawa in verses 20 to 21, di ba? Pupurihin mo lang ba ang Diyos sa mga panahon ng mga pagpapala? Di ba? Pupurihin mo lamang ba ang Diyos? Sasambahin mo lamang ba ang Diyos? Pasasalamatan mo lamang ba ang Diyos sa mga panahon ng mga pagpapala? So nare-reveal ang tunay po nating pagkatao, ang tunay po nating pananampalataya sa mga panahon ng mga pagsubok. And of course, mas mainam pa rin na sumamba at manalangin sa Diyos sa mga panahon ng trials kaysa magmukmok, kaysa manisi ng kung sino-sino, di ba? Kaysa mang-away ng mga kapitbahay. Nakikita po natin yung mga tao ngayon, yung kanilang attitude, di ba? Yung crisis na pinagdadaanan natin kung sino-sino ang sinisisi. Di ba? Kung sino-sino ang inaaway, instead na mag-worship at magpasalamat sa Panginoon at magtiwala pa rin sa Diyos, na sa gitna ng mga crisis ay may purpose ang ating Panginoon. May mabuting plano ang Diyos sa bawat tao. Pero makikita po natin, yung wrong na attitude ng mga tao ang nagdi-determine ng kanilang tunay na personality, ng kanilang tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. In chapter 19 verse 26, tingnan po natin yung naging attitude ni Job as a worshiper. Ang sabi diyan, "And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh I shall see God." Wow. Kahit mapuno na ako yung katawan na ito na panlupa, kahit 'di ba ang sabi niya rito, mapuno na ako ng uod. Literally yun ang kanyang nararanasan ng mga panahon na yan. Kinakain yung kanyang balat ng uod, at nagnanaknak, ang sabi po ng Bible. Pero kahit itong sitwasyon na pinagdadaanan ko, parang sa atin, kung ating pong i-connect sa ating pong situation ngayon, di ba? Kahit wala na kaming makain, kahit nagugutom kami, kahit naghihirap kami, kahit naka-quarantine kami, kahit ang daming mga bad news na nag-trouble sa aming mind, and yet, naniniwala kami na makikita namin ang Diyos. In this body, yet in my flesh, shall I see God? It means na, di ba, habang ako'y nabubuhay, makikita ko talaga ang katapatan ng Panginoon Makikita ko ang kabutihan ng Diyos Makikita ko ang pamamaraan ng Panginoon. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa katulad ni Job. At ang pag-asa hindi lamang po yan sa langit mangyayari at mararanasan, kundi ang sabi po ni Job, "Yet in my flesh shall I see God." Hanggat buhay ka, hanggat humihinga ka, may pag-asa ka pa, sapagkat ang Diyos na ating sinasampalatayanan, na ating sinasamba ay buhay. Kaya nga sabi ni Job, "My Redeemer lives." Okay? In 1 Thessalonians chapter 5 verses 17 to 18, ang sabi po ng Bible, pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Mantakin mong sabi dyan, pray without ceasing. Manalangin kayo ng walang humpay. Huwag kayong tumigil sa pananalangin. Diba? Sa mga panahon ng mga pagpapala, sa mga panahon ng mga pagsubok, pray without ceasing. Sabi ng Bible, and everything give thanks. Hindi lamang sa mga panahon ng mga pagpapala, pasasalamatan natin ng Diyos, kundi maging sa mga panahon ng mga trials. Kaya nga ginamit ditong word, in everything give thanks. Bakit? Ang sabi ng Bible, for this is the will of God concerning, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yun po yung kalooban ng Panginoon na sa mga panahon at sa bawat pagkakataon at sa bawat sitwasyon, sabi ng Bible, give thanks to God. Yan ang isang pinakamagandang attitude ng isang tao. Na sa kahit sa mga panahon ng mga trials, nagagawa niyang magpasalamat at magsumamba
at manalangin sa ating pong Panginoon. Hindi nyo ba alam na ang mga pagsubok ay naalaw ng Panginoon para turuan tayo ng Diyos na magpakumbaba at magtiwala sa Kanya? Another, na right attitude toward trials, is to remain confident in God. To remain confident in God. Look at the life of Job. In Job chapter 19 verse 25, anong sabi ni Job? For I know that my Redeemer liveth, sabi ng King James translation, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Wow! Sapagkat alam ko na ang aking tagapagligtas ay buhay. Confident siya sa ating Panginoon eh. He still depend on God as his Redeemer. Okay? Tagapagligtas ko ang Diyos. Hindi ako pababayaan ng Panginoon sa trials na ito na pinagdadaanan ko because my Redeemer liveth, sabi ni Job. So nagdepende siya sa ating Panginoon na kanyang tagapagligtas, na kahit gaano kalakas ng pressure at measure ng mga pagsubok na ito na kanyang pinagdadaanan, ang sabi ni Job, my Redeemer liveth. Buhay ang aking tagapagligtas. At naniniwala ako na ililigtas ako ng Panginoon sa bigat ng mga pagsubok na ito na aking nararanasan. He remained confident in God. He still depend on God as his righteous judge. As his righteous judge. It means na, alam niya na ang Panginoon righteous judge eh. Yung mga magagandang bagay na ginawa niya before, hindi ito nakakalimutan ng Panginoon. At kung inaakala mo ngayon na wala ka pang nagagawang mabuting bagay, so it's time for you to repent. At kapag ka nag-repent po tayo at nagbalik loob sa Diyos, patatawarin po tayo ng Panginoon at ang righteousness po natin ay nakakredit na kay Christ, hindi na po sa mga ginawa mo before. Magdepende po tayo na ang Diyos ay matuwid na hukom. Na hindi niya pababayaan ang sinumang taong tapat sa Kanya. Ang sabi po ng isang talata ng Bible sa Psalm chapter 37 verse 25, matanda na ako mula sa pagkabata, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya at sa kanyang mga anak ay naging hampas lupa. So hindi po tayo pabayaan ng Panginoon. Tapat ang Diyos. Sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, huwag kang mawawalan ng pag-asa, huwag kang mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Magdepende ka pa rin sa Panginoon confidently. Na magdepend po tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kung magrereklamo tayo, kung magmurmur tayo, kung magko-complain tayo, ano bang may dudulot nitong mabuti sa atin? Ito magdidetermine ng ating pagkatalo sa araw po ng bukas. Pero kung magtitiwala pa rin tayo kay Lord, kung magdidepende pa rin tayo sa Panginoon, kung magiging confident pa rin tayo kung sino ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran at sinasamba, so ang Diyos na ito, makikita po natin ang kanyang gagawing pagliligtas sa mga susunod pong araw. Ano ba yung pangatlong attitude? Magandang right attitude toward trials. We should develop our right relationship with God. Sa mga panahon ng pagsubok, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na lumalim ang ating relasyon sa Kanya, na umunlad ang ating pong relasyon sa ating pong Panginoon, na lumalim po tayo sa ating pong relationship kay Lord. Katulad po ni Job, sa chapter 42 verse 5, sa gitna ng mga pagsubok, anong sabi ni Job? From being a religious, which causes him to become a self-righteous, kaya nga yung dumalaw sa kanyang mga kaibigan, nakita sa kanyang pagiging self-righteous. Pero makikita po natin na mula sa kanyang pagiging religious, na naging cause sa kanya ng pagiging self-righteous, in-establish niya yung kanyang right relationship with the Lord. And again, in chapter 42 verse 5, ang sabi niya, I'd only heard about you before. Naririnig lang kita before eh. Parang ganito yung application dito. Nagsisimba lang naman ako dati eh. Diba? Nag-a-attend lang ako dati ng mga prayer meeting. Nagbabasa lang ako ng Bible dati. Nagpre-pray lang ako dati. Normal lang na gawain ng isang Kristiyano, ng isang nananampalataya sa iyo. I had only heard about you before. Mayroon akong time para makinig sa iyo dati.
But now, ang sabi ng verse 5, but now I have seen you with my own eyes. Speak about intimate relationship with the Lord. Ano ho, ang ganda po nang na-develop po dito ni Job. Ano ho, nasa gitna ng mga trials na kanyang pinagdaanan, dinevelop po niya yung kanyang right relationship with God. At alam niyo po, naniniwala po ako na sa mga panahon na ito ng crisis na ating pong pinagdadaanan, isa sa pinakamagandang bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon ay ang lumalim pa tayo, 'di ba? Maging prayerful pa tayo. Magbasa pa tayo ng Bible. Kumusta naman yung ating pong sitwasyon, yung ating relationship, 'di ba, kay Lord ngayon? Sa loob ng 1 month and a half na naka-quarantine po tayo, naka-lockdown po tayo. Pagkatapos ng lockdown, pagkatapos ng quarantine, lumalim ka ba kay Lord? Na-develop bang relationship mo kay Lord? Or the same pa rin after all? Sayang yung mga pribilehiyo at mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon para mas lalo pa tayong lumalim, which is, this is the very important matter ng ating pong pananampalataya, na lumalim pa tayo sa ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Okay? So dapat, this time of quarantine, this time of trials, this time of troubles, dapat mas maging prayerful pa po tayo, dapat mas maging worshiper pa po tayo, dapat examine po natin, baka religious lang tayo, wala pa yung intimate na relationship natin kay Lord. So it's time to repent and to restore yung ating pong relationship kay Lord. Dapat after these trials, pagkatapos ng mga pagsubok na ito, makikita natin yung napakagandang result, bunga ng mga pagsubok, at isa nga po doon yung magandang attitude na tayo po ay umunlad at lumalim ang ating pong relasyon sa ating pong Panginoon, katulad po ni Job. I had only heard about you before, but now I have seen you with my own eyes. Yung nakikita mo na si Lord, yung nafe-feel mo na si Lord, yung nararanasan mo na talaga si Lord, hindi mo lang siya naririnig, kundi nararanasan po natin ang ating pong tamang relasyon kay Lord araw-araw. Maraming salamat na nakatulong po ito sa ating pong buhay spiritual sa mga panahon ng mga trials. God bless us all.